Yung makapag-enjoy, makapag-relax at makapagbabad sa ganitong napakalamig na tubig ay wari ko na may deserve ng bawat isa sa atin. Kaya naman sa araw na ito, tara samahan niyo kami sa aming biyahe. Alam ko naman na halos lahat sa atin ngayon ay ramdam na ramdam talaga yung init ng panahon. Mula pa nung Marso at pagpasok nga ni ng buwan ng Abril ay mas tumindi pa yung init. Kinaugalian na din natin mga Pinoy na kapag ganitong mainit ang panahon, isa sa solusyon natin ay makapaglangoy sa dagat, sa ilog, or sa mga swimming pool. Kaya naman nung mga panahong ito, hindi na kami nagdalawang isip na plano na agad kami kung saan kami pwedeng pumunta sa araw na yan. Nag-search lang din kami ng may pinakamalapit dito sa aming area or somewhere here lang in Cavite para sa ganun ay mas malapit lang kami pumunta at bumalik dito sa bahay. At isa sa nalabas sa aming search bar ay itong Villa Apollonia Natural Spring Resort na matatagpuan lamang dito sa Indang Cavite which is malapit lang dito sa area namin. Kaya chinek namin yung kanilang Facebook page at maganda naman yung mga pictures, videos, and tsaka yung mga captions at saka yung mga reviews ng mga nakapunta na doon. Kaya naman nag-decide kami na dito na lamang kami mapunta sa araw na ito. Mag-aalas 10 na din ito ng umaga kaya naman dali-dali na din kaming gumayak para makapunta na agad at ako'y nangangambabaga at baka wala na kaming abutan na cottage man lamang pagdating. Pero nag-message na din ako sa kanilang Facebook page na baka sakaling may bakante pa, i-reserve na sa amin. Pero ang reply sa akin ay no reservation daw sila. Sa kagustuhan namin makapagligo ng araw na yan, ay dumiretso pa rin kami papunta doon. Magbabaka sakali na lamang kung may maaabutan kami or wala. Hay, ganyan talaga ang napapala kapag ang mga tao may pupuntahan or may lakad ay tanghali ng gumagaya. Maliban pati doon ay nagadalawang isip din kami kung kami ay pupunta pa talaga dahil ang una namin plano ay ang makapagligo ng dagat. Ay habang nag-search naman kami na may pinakamalapit or may pinakamagandang dagat na pwede namin mapagliguan, ay tawid dagat pa din. Kumbaga, galing sa dagat, tatawid ka ng dagat parang isla. Ay kaso lamang nga niya ay may kasama kaming bata, kaya hindi na namin kinonsidered yung mga ganong dagat. Kaya nag-decide kami na ilog or mga natural spring or swimming pool na lang ang aming pupuntahan. Maigi na lamang din at 49 minutes lamang mula dito sa bahay sa Naik papunta ng Villa Apollonia. At habang nasa biyahe na kami papunta doon, ay nag-search pa rin naman ako kung ano pa yung pwede namin puntahan if ever na wala na kaming abutang cottage. Talagang pinush na din namin itong gala namin ito at sabi ko nga ay iba-iba din sa pakiramdam kapag nakakapag-relax at ito naman ay minsanan din lamang. At sa tindi pati talaga ng init sa panganahon ngayon ay hindi pwedeng hindi man lamang makakapagbabad kahit saglit man lang. Mga 5 minuto nga ni bago kami makarating doon sa pinakang lugar niya ay nakita namin banda rito sa pagpasok ay may nangaharang. So paglapit namin yung pala ay kailangan naming magbayad ng 10 pesos per head para sa kanilang ecological fee. Which is normal naman kasi halos lahat naman sa mga pasyalan or liguan or yung mga pinupuntahan dito around Cavite ay talagang may sinisingil na 10 pesos para sa ecological fee or minsan niya ay 20 pesos pa para sa mga local na tourist. So normal lang po yon kaya sa halip na magreklamo bakit sinisingil kayo ng ganyan, magbigay na lang po tayo kasi malaki yung naiitulong din nun para sa mga lokal doon sa lugar na pinupuntahan natin. After naming magbayad para sa ecological pinatanaw din naman agad namin yung signage ng Villa Apollonia. Dahil open din naman yung gate nila, ipinasok na din namin yung sasakyan tapos nag-inquire na kami. Ang nakita namin dyan si tatay, hindi ko nakuha yung name niya, pero hindi ko po alam kung isa siya sa may-ari or staff din po siya. So nag-inquire kami at ang bungad talaga sa amin ni tatay wala na ang available or vacant na cottage that time. Since dumating kami ay 12 na talaga ng tanghali, kaya sabi ni tatay pang overnight na daw yung schedule namin. Pero ininsist namin na uuwi din naman kami ng mga 4 or 5 p.m. kasi ang habol lang talaga namin ay makaligo nung araw na yan. Grabe, ilang minuto din yung inabot ng ligawan namin ni tatay, makaligo lang talaga kami nung araw na yan. Sinabi ko pa kay tatay na kahit table lang or may available or may pwede kami magamit kahit table lang na mapapaglagyan ng aming mga gamit at ng mga food naming dala. Buti na lang talaga, after namin makausap si tatay, sinabi niya na gagawin niya talaga ng paraan. So tinawagan niya nga yung staff na nasa baba at itinanong niya kung may mga nag-out na nung tanghali para at least kami naman yung makapwesto doon sa lugar na inalisan ng mga guest na umalis na.
Naniniwala na talaga ako sa kasabihang habang buhay ay may pag-asa. Kasi kung hindi kami nakipagsapalaran or baka sakali, baka hindi kami matuloy ang gala namin or yung lakad namin ngayong araw. Dahil after ni tatay makausap yung staff na nasa baba, luckily, meron pang isang available na space na pwedeng namin pag-stayan. Thanks God talaga kasi sa pagkakataong yan, nakiayon talaga sa amin yung tadhana. Itinuro na namin sa amin ni tatay kung saan kami pwedeng mag-park. Tapos, pinabalik na lang kami para masettle yung mga babayaran namin na entrance fee. Sobrang pasalamat din talaga namin dahil kahit na alam ko sa sarili kong makulit talaga kami ay napakabait pa rin ni tatay. Ayan sa video na yun, kasama ko ang aking VFF at ang kanyang unika-ihang makulit, si Ate Ayla. And of course, kasama ko din yung aking pinsan na si Ann. So, ayan, meron kayong, bago kayo makarating doon sa pinaka-natural spring or doon sa liliguan, meron siyang mga madami, hindi ko na nabilang, pero napakaraming steps ng hagdan pababa doon. So, mas mapagod siya mamaya pag-akyat namin. So, sabi ni tatay, in-advise kami ni tatay na pagbaba daw namin doon, hanapin lang namin si Kuya Raymond, nakapula ng sando at may tuklos na itak. So, yun na yung hinanap namin at sa pagandahan naman, pababa pa lang kami nung parang sa may shade. And then agad at nakita agad namin siya. So, in-entertain agad din kami ni Kuya Raymond dahil natawagan na nga siya ni tatay. Tinuro na sa amin kung saan kami pupwesto at kung saan yung paglalagyan ng aming mga gamit. Alam mo sa inyo doon? Okay lang. Wala ka taong bakante. Okay lang. Tapos ang mga gamit nyo na lang, bibigay ko sa inyo sa kwarto. Ay, sige. Yung mga importanteng gamit, mga... Sige. Thank you. Patayin mo. Ayan, kitang-kita nyo naman, dito pa lang sa taas tanaw na agad yung spring na pagliliguan na talaga namang napakalawak. At kitang-kita nyo rin kung paano kami salubungin ni Kuya Raymond. Talagang inassist niya agad kami. Yung iba naming gamit kinuha niya para matulungan kami sa paghatid dun sa kubo na aming pagpupwestuhan. Alam niyo ba mga biyahera, andito pa lamang kami sa taas ay talaga namang manghang-mangha na agad ako sa ganda nung natural spring. Natatanaw ko pa lang yung mga nagaliguan ako'y inggit na hindi na ako makapag-antay na makapag-lublob dun sa malamig na tubig kasi nga na yanong init naman talaga ng panahon. Ayan, eto na nga at pababa na kami, naglalakad na kami papunta dun sa kubo na pagpupwestuhan namin. Parang nga siyang hindi kubo eh. So ayun, habang naglalakad kami dito, natanaw ko agad dito si Kuyang nakaitim. Talaga namang kitang-kita yung pag-enjoy niya, talagang may pag-yo-yo-yo-yo pa. Hindi lamang bata ang nag-enjoy dito, pati naman yung mga puyas natin at saka yung ating mga matatanda talagang enjoy nila yung lugar. Nabigyan kami ng magandang pwesto kahit kami ay narito sa taas. Hindi kami kahilera ng mga kubo na nasa baba na kung saan malapit doon sa pinakahangligyan or natural spring. Pero ang kagandahan dito, dito sa kubo na pinag-stayan namin, meron kaming duyan sa harapan, meron 2 rooms at meron ding available na CR na talaga siya. At of course, meron kami ditong dalagang Pilipinam na may palikod. Ayan, napakaganda naman. At ang kanyang baby, napaka-cute din. So, commercial break lang. So, yun nga sabi ko, may 2 room, isang CR na talaga, tapos may table na din sa harapan. Pero yung isang susi lang yung pinahiram sa amin ni Kuya Raymond, para lang paglagyan ng aming mga personal belongingness. At habang kagulo ang mga person dito sa ating kubo, syempre inihanda na din natin ang ating mga foods. Kahit biglaan yung ating mga lakad, huwag natin kalimutan ang ating foodong. Syempre meron kaming seafoods, meron din kaming adobo sa gata na yung maliliit na pusit. And of course, meron kaming pang almusal tulad ng hotdog, itlog, and of course, meron din kaming tuyo. And then meron kami mga soft drinks, water. Yan, dala namin lahat yan. At bago tayo mag-swimming, kailangan nating may laman ang tiyan ang ating almusal sa tanghaling tapat. So, ayan ang aking pinakamagandang pinsan. Siyempre, siya muna ang pinakamaganda for today's video. So, lamta ka na. Ising-busy ang aking pinsan sa kanyang pagkain. Siyempre, busy-busy din ang aking VFF. Wari ko'y nagakurutan na yung mag-ina doon sa sulok. At yung aking napaka-cute naman na baby ay talaga namang gusto na ding mag-swimming. So nagpabihis na sa kanyang ina.
So ito yung duyan natin. Apakaganda ng view natin dito lalo na kapag tayo yung narito sa taas talaga. Tanaw na tanaw natin yung view. At dahil wala pa rin akong breakfast that time, so dumampot na din ako ng aking malalaman. Kumuha lang ako ng tig-isa, isang hotdog, isang tuyo, and of course, isang egg. And after that, tumanap na tayo ng pwesto kung saan tayo pwedeng kumain. Kasama din namin si Ate Mai at saka yung kanyang kaibigan. Ayan, mga mahihiyain pa ang ating mga dalaga. Kapag mga ganitong eksena sa buhay ko, alam nyo ba, may bahagi ng puso ko talaga yung sumasaya. As in, sobrang saya talaga. Hindi lang sumasaya, kundi sobrang saya. Kasi alam mo, kahit bihira lang yung mga ganitong pagkakataon, talaga namang nabibigyan ka ng oras ng mga pinsan mo, ng mga friend mo, tapos kasama mo pa yung mga taong malalapit sa iyo. Kahit sabihin minsanan lang, yung makakain kayo sa mga ganitong simpleng pagkain, nakaligo sa mga paliguan, sila yung kasama. Malaking bagay na yun para sa akin. Kumbaga, parang sa pakiramdam ko, nabibigyan nila ako ng oras. Yung pakiramdam na parang special ako sa kanila. Special kami sa kanila. Mahalaga kami sa kanila. Kasi isang tawag lang namin sa kanila, isang aya. Wala na agad silang binibigay na excuses or anumang dahilan. Go agad. Yun yung isa sa nakakapagpasaya sa amin. Kaya naman sobra-sobra din yung pasasalamat namin sa mga pinsan ko dyan sa VFF ko kasi isang tawag lang namin dyan, andyan din lagi. Lalo nila si Tia mo Mary ay yarn. Sexy yarn, busog na yarn. Si Ate Ayla, so going back, ayun na nga. So dito sa kabilang gilid, nagpapadupong na si Tito Ron kasi may dinala din siyang bangus. Bumili din siya ng bangus para ihawin. At kahit saan naman kami pumunta, kahit mag-camping, sa dagat, sa ilog, kahit saan kami pumunta, talagang hindi mawawala ang kanyang inihaw na bangus o kaya naman ay inihaw na tilapia. Which is good naman kasi masarap din talaga kapag mga ganitong eksena ay merong mga iniihaw. At dahil wari ko naman ay nabusog na ang ating mga bulate sa ating mga tiyan, it's about time naman para husgahan na kung gaano nga ba kasarap magtampisaw dito sa Villa Apolonia Natural Spring and Resort. So ayan, pagbaba ko pa lang ng hagdan, grabe, napapawaw agad ako, namamaha talaga ako, lalo na kapag mga ganitong natural spring, talagang hindi ka makapag-intay. Alam niyo yung sa naka-trending sa Reels, yung mga post na kapag narito daw tayo sa ganito kagandang lugar, mapapakanta na lang tayo ng "Huwag muna tayong umuwi." Ay, charot. So parang sintonado tayo doon. Nakakatuwang makita na hindi lamang mga bata yung nag-a-enjoy, maging matanda ay enjoy na enjoy din. Enjoy sa pag-swimming at the same time enjoy na enjoy sa pagbabantay at pagsinunod sa kanilang mga anak na mas nag-a-enjoy din sa pagliligo. Just kidding aside, first time ko mapuntahan itong lugar na ito pero grabe, nakakatuwa talaga at nakakamangha. First time ko makapunta dito sa lugar na ito pero masasabi kong highly recommended talaga. Hindi lang kasi siya pambarkada, pwede din siyang pampamilya, especially yung may mga toddlers, kids, mga pwede nga 1 to 5 years old, pwede kasi may dalawang area siya. May pwede siyang pagliguan ng bata at pwede din naman pagliguan ng medyo matatanda na. Isa sa nakatuwaan ko dito pagpunta ko is yung nakita ko itong pinakang cottage na ito na nasa pinakang natural spring. Dito sa pinagliliguan na mismo, andun talaga yung cottage, nakababad na dun sa tubig. And then meron din silang available na balsa na kung saan pwedeng gamitin ang mga nagsuswimming. Sadyang napakalawak ng lugar na pwedeng pagliguan pero sa bahaging ito wala na halos naliligo kasi halos lahat ay naroon na sa may gitnang part. So, ang magandahan dito, safe na safe din naman sila kapag naliligo dahil merong mga tali na nilalagay, pinakang boundaries kung hanggang saan lamang pwedeng liguan ng mga guest nila or ng mga local tourists na pumupunta dito. Maliban sa napakalamig na tubig na pwede ninyong pagliguan, hindi mo mararamdaman talaga yung init ng panahon kapag dito kayo nagtampisaw. Dahil nakapaligid dito ay mga punong kahoy na talaga naman kahit tanghaling tapat ay hindi ninyo ramdam yung init dahil nasished talaga siya ng mga punong kahoy na nasa paligid. Sa mga nagnanais na maibsan ng init na panahon or init na nararamdaman nila sanhin ng tinding sikat ng araw or init ng panahon sa kasalukuyan,
Highly recommended po itong Villa Apolonia Natural Spring and Resort. Dito lamang yan sa Purok 2, kay Tambong, Indang, Cavite. Hanap ay sulit, mura at magandang paliguan. Dito lamang yan sa Cavite. So wag na magpatumpik-tumpik pa, puntahan nyo na, isama ang barkada, isama ang pamilya para maranasan ang lamig ng panahon. Hindi yung puro init ng ulo, init na nararamdaman. Subukan nyo magpalamig dito sa kanilang lugar. Para sa rate naman, nung kami ang pumunta, day tour rate nila po ay 120 pesos para sa mga adults at 60 pesos naman para sa mga kids. And night tour rate naman po nila ay 200 pesos para sa mga adults and 100 pesos para sa kids. About the cottage rental ranges from 500 pesos to 2,000 pesos. So no reservation sila. First come, first entry basis. And then bago kayo makababa ng resort, kailangan nyo munang isettle yung entrance and cottage. And look who's here again! Matatapos na lang yung video ko, may special guest talaga tayong dumating. And yun ang aking Franny, si Arnie with Kuya Oge. Buti naman naisipan pang sumulpot. But anyway, thank you for coming. Enjoyin natin ang tag-init dito sa tag-lamig na lugar. Villa Apolonia Natural Spring and Resort. Si Tito Ron, busy-busy pa rin sa kanyang pag-iihaw. Tinulungan na siya ni Tia mo Mary Ann paghiwa ng mga ipapalaman sa ating isda. Thank you for watching everyone. Samahan niyo ulit kami sa sunod naming biyahe kung saan naman kami dadalhin ang aming mga chinelas. See you soon. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod ulit. God bless.